Oo, meron tayong bisita na ako. Ito, paborito ko tong bisita dahil idol ko yan. Idol nito ha. Karamihan sa atin dito ng mga vloggers at mga journalist, pinapanganak na. Ano na to? Broadcaster na to. Pinakamalupit na sa chicks na broadcaster ito. Oo. At napakagaling. Welcome po, Sir Jason Sa. Magandang gabi sa inyong tatlo, kumbawa, sa mga nanonood sa Japan. December 29, the D-Day dyan sa Japan. Isang malaking pagtitipon ng lahat ng sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Bukas na po yung announcement kung saan at anong oras at kailan. Yung kailan, December 29. At hindi natin palalagpasin yan. Siyempre, kasama natin dito ngayon si Banat Bay. At sa December 29, nandito na rin yan si Coach Oli. Kaya makakapunta kami dyan, boss. Good. Garantisado. At siyempre, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood dito sa Pilipinas. At magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng Banateros. Yun. Yun. Mga partners, gusto ko simulan ito ha. Ito ay komentaryo lang. Tingnan nyo kung paano binild up itong impeachment. Nahalata nyo ba? Binibuild up yan. Kinasuhan, si BP Sara ay inimbestigahan, si PRRD, leading to impeachment. At maraming nag-aantay. Monday, Tuesday, inaantay yung impeachment. Pero ngayon, wala pa rin. Parang nagbago. Ano yan? Dinaga? Dinuwag? Nagbago ang isip? Kulang sa boto? Kulang sa pondo? Ano masasabi niyo dyan, mga partners? Sige, huli na ako. Dahil ako pinakamatanda Boss Dada. Yung impeachment, para sa akin naman kasi, ano lang talaga political lang naman kasi talaga to. Gusto lang naman talaga nilang sirain yung reputasyon ni Inday Sara at lahat ng mga Duterte. Gusto lang naman nilang kulayan ng korupsyon ang mga Duterte. Sabi ko nga nung mga unang mga komentaryo pa natin na pwede mong ibintang lahat sa mga Duterte. Pero hindi itong drugs, lalong-lalo na itong corruption. Kasi nung panahon ng PRD, nilabanan nila to Nagtatanga-tangahan na lang talaga sila. Hindi natin alam kung bakit. Alam din naman, ito naman mga nandiyan sa Kongreso na bumabatikos kay Inday Sara. Ito rin naman yung pare-parehas na mga kongresista na sumusuporta sa lahat ng mga panukala ni PRRD nung siya'y presidente. Kaya alam natin na lahat ng ito at saka in-expose sila ni Inday Sara. Hindi nila talaga in-expect na si Inday Sara magiging ganun grabing kapalaban. Na-shock sila Boss Jay at mga partners. Talagang nagulat sila na hindi nila akalain na mas matapang pa pala itong si Inday Sara kaysa sa tatay niya. Although sinabihan na sila ni PRRD na mas malupit yan kaysa sa akin. At saka impeachment sila ng impeachment. Just this morning nabalitaan natin yung nasabat na kilo-kilong uranium. Matindi yun. Matindi yun, mga bossing. Mas matindi yun kaysa dito sa impeachment na pinalalabas nila. Sobrang sobrang delikado nun, sa totoo lang, na kung ang masang Pilipino hindi gagawin issue yan. Medyo mabigat na issue yan. Tatalakayin natin yan sigurado mamaya, pero dito muna tayo kay Madam VP Sara, yung impeachment na yan. Mahirap kasi wala naman silang napatunayan doon sa Quadcom Wala naman talaga silang sa may yung good government Wala silang napatunayan. Bukod doon sa mga sinasabi nila ng mga pangalan na na hindi rehistrado. Alam naman natin na yung mga informants ng pamahalaan, hindi naman talaga, alam nila na wala talagang patutunguhan ito. Kaya, di ba, nagpatawag na daw sila ng meeting dyan sa Malacanang. Sigurado ako na talagang failed attempt sirain si Inday Sara. Hindi nila talaga kalkulado nangyayari. Akala nila, kontrolado nila yung mga bagay-bagay. Pero it turned out na sa tagal-tagal ng mga hearings ng Quadcom itong good government, wala silang napatunayan ni isa doon sa korupsyon na sinasabi nila, mga partners. Tama, Boss Dada, pero medyo
medyo nagpuputol-putol lang yung signal mo, nawawala-wala yung audio mo, no? Oo. Pero ikaw, Sir Jay. Ako, masagot lang, bakit hanggang ngayon wala pa, no? Kayo muna. No. Ang tanong mo kasi, Oli, bakit hanggang ngayon, dumaan na yung Lunes, magmamartes na bukas. Kaduda-duda eh. Actually, dumaan na yung last week, ano? Oo. Unang-una, siguro, nag-aantay ng signal yung Secretary General, but hindi nila pwedeng ipagpaliban yan o patagalin pa. No? Kasi merong merong timeline yan sa ngayon sa regulasyon, no? Kung ilang araw, hindi nila pwedeng ipitin yan kasi ang complainant hindi tagaloob. Di kalabas member ng Civil Society, Civil Society, no? Oo. They have to submit that to the anong tawag nito. Kasi nga ganito yung drama nila yung plano nila, no? Yung stick to the plan. May magpapile galing sa labas, may magpapile yung mga komunista, no? Pagkatapos may magpapile na supposed to be yung mga taga Quadcom, no? Yung mga taga good government. So yun ang inaantay. Kasi ang balak nila i-consolidate nila yan. Unfortunately, wala talaga, alam ng Quadcom, mapapahiya lang sila. So, hindi nila tinuloy. Wala, in fact, wala nga nakakatuwa nga yung si Mr. Chua, no? Sabi niya, ano na ito, summary na pagkatapos, pero bukas pa, no? Hindi malaman kung anong tawag nito anong klaseng kabubuhan meron, ano? Pero be that as it may, they have to attend, kung ano yung na-submit, kailangan matransmit na yan, no? And they have no choice but to transmit it within the week. The longer it is delayed, mas lalo na silang hindi aabutan sa kanilang kalendaryo dahil nung na-file yung sa Akbayan at saka yung sa Civil Society, 20 working days na lang natitira, 20 session days. Na-delay yan, nagsampa pa yung yung mga alagang komunista ni Speaker, no? Yung grupo ng Makabulok, Makabayan. So, anong tawag nito? Mas lalo nang na-delay. So, from the very start naman, sa oras pa lang, sa technical pa lang, wala na sila Kulang sa oras. Pag tinignan mo yung unang complaint na dapat yun ang unahin talaga na tingnan, talaga ibabasura mo yun dahil walang substance. No, walang kwan talaga. Tama siya siguro sa forma dahil abogado nag-prepare, pero yung sustansya ng complaint, wala ka talagang mapipili doon na sustansya. Tsaka Boss Jay, may dagdag ko lang. Anong magiging basihan nila sa pagpapa-impeach kay Inday Sara kung hindi man nila natanong yung tao doon sa kanilang hearing? Matatandaan natin nag-take ng oath si Madam VP. Correct. Maghapon siyang nandoon pero wala namang tinanong sa kanya ni isa. Doon sa mga issues nila, and then ngayon siya yung ipa-impeach nila. Kaya nga yung good government hindi na nagsampay. Yun ang inaantay actually ng SecGen Yung pangatlo wala na silang ipapile Because alam nila wala silang kaso. Ang mangyayari diyan pag dumating sa House Committee on Justice, the same people who are members of the Justice Committee, itong mga taga-good government, hindi nila ma-justify yung complaint nila in terms of substance. Tsaka masisilip, Boss Jay, no? Kasi magkano lang itong confidential funds sa pinag-uusapan natin under sa VP, sa opisina ni VP Noong 2023. Yes, kumpara ito sa sa confidential funds ng Office of the President, ng Department of Justice, at kung sino-sino pang may mga confidential funds. Kung sa Office of the President, mga 2.7% lang yan. Mababa, mababa masyado. Wala pang 5% sa confidential fund. And remember, yung 125 million na yan, pera pa rin ng Office of the President. Kaya kung meron dapat magpaliwanag diyan, kaya sila hindi nila pwedeng i-file ang impeachment Because pag pinali ng impeachment, automatic they have to file an impeachment against the President because the funds came from the Office of the President.
Kaya naman, Kaya hindi natuloy yung pangatlo. Kaya naman, Sir Jay, itong nakikita natin dito sa media ngayon, ang usapin ngayon, alam nyo kung anong galit na galit dito ngayon? Yung mga komunista, di umano, at saka yung mga dilawan. Kasi gigil sila yung nauna, yung sa Akbayan, Oo, gigil na gigil sila mag-away-away. Ngayon biglang promeno. Kaya itong mga wala na. Alam naman natin itong dilaw, wala na eh. Sila yung ano ngayon. Wala na. Gigil sila. Kahit naman yung mga Kabayan Black, wala na yan eh. Binuhay lang yan ni Speaker nung makipagkapi siya dyan sa mga yan eh. Pero ikaw, Jay, ito, isa pang Jay. Anong masasabi mo dito? Paulit-ulit na lang din naman din yan. At alam din naman natin na diversional tactic lang nila yan dun sa mga karapat-dapat nilang kaharapin na problema dito sa Pilipinas. Lalo na dyan na mismong si Marcos na mismo nagsabi na papayag siya na pag-usapan sa Senado yung flood control budget. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Ang daming mga tas ngayon inilabas na ng COA yung Office of the President Confidential Fund na 4-point diversional tactic yan para para matabunan at hindi mapansin ng ibang mga Kung ano man yung kung ano yung mga karapat dapat na mapag-usapan diyan. Buti nga kamo inilabas ng COA At ewan ko, yung ibang mainstream media, hindi binabalita yan, yung nilabas ng COA na yan. Speaking of mainstream media, meron lang akong tanong sa'yo, Sir Jay, kasi mainstream media, matagal ka na sa mainstream media. Iniiwasan, sa aking tingin, kung tatanungin man nila, iniiwasan kasi yung tanong na, bakit hindi nyo imbestigahan yung iba pang offices, 400 yan. Including the Office of the President. Minsan tatanong nila yan, pero para lang masabing may natanong eh. Anong masasabi mo ngayon na pulso ng media? Bakit parang, may kakaiba rito? Sa totoo lang na siya kako, may naglabas na dalawa. Yung GMA online at saka yung Inquirer.net. No? Puro mga online ito. Pero not on the free-to-air channel, tama. Hindi sa free-to-air na radyo at hindi rin sa free-to-air na may masabi lang, television. Oo. Para masabi lang na, oops, anong tawag nito? Hindi kami anong tawag ito? Hindi kami nakasiper ang bibig, no? Pero magkaganon pa man, matagal na alam ng publiko yan, meron talaga eh. Kasi nga, ang intention naman talaga nila has nothing to do, walang kinalaman doon talaga sa confidential fund ni Inday. Ang talagang intensyon nila ay siraan, no? Kasi kahit natingnan mo yung second article of impeachment na pinasa ng 50 complainant daw, no? Mula sa Makabayan Black, ay walang doon, puro paninirang puri lang talaga, no? Yun naman talaga intensyon na alam nilang hindi obra, hindi papasa. So what they did, nag-enumerate sila ng katakot-takot na kasinungalingan that they cannot substantiate even at the committee level of the House of Representatives, no? Ngayon, ito pa ang system. Saan ka nakakita, ang presidente, sinabi niya, huwag nyo nang ituloy yan dahil hindi naman importante. Whether he was referring to the impeachment or referring to Inday as unimportant, no? Pwedeng both. Ngayon, ito namang anong mga presidensya, nangangalap na kami ng pirma para maidiretso ito sa Senado. Di ba? So, tingnan mo yung kawalangyaan eh. Iba yung sinasabi ni Mr. Marcos, iba yung sinasabi ng mga bataan ni Speaker Romualdez. Na talagang nananadya sila. Talagang gusto nila talaga siraan si Inday. And ang problema, kahit na gusto nilang i-atras yung impeachment, na inatras naman nila, hindi na, kasi kung meron magsasampa niyan, yung Good Government and Public Accountability Committee. Wala silang choice ngayon kung hindi ituloy yan because there are 2 complaints na galing sa private sector. In which case, walang magagawa yung
yung panawagan ni Marcos. Kasi mandatory yan, gagawa kikilos yung House, bagamat wala nga silbi yung mga complaint na yan. So dito na magkakaroon ngayon ng salpukan. O hindi mo pala kaya talagang rendahan yung gobyerno, umalis ka riyan. Dahil magkaaklas na kami. Sama-sama na yan, Iglesia ni Cristo, Evangelical, Muslim, Diyan sila IP natakot. Ops. Ito pa, yung good government and public accountability, hindi natuloy ang pagkaso kay Inday. Pero yung mga katutubo na galing ng Davao, pumunta ng Maynila kanina at isinampa yung kaso laban kay Franz Castro. Oo. Yun lang. Sa House Ethics Committee. Yun At ang saka, talagang natuloy. Alam mo, Sir Jamie, nagsabi pa, ito, hindi, daw may isa pang religious group magjo-join pa raw. Pero hindi sila papakilala. Hindi ko nasasabihin kung anong religious group. Oo, marami. At saka, marami rin, basta ako, tingin ko, may pinalalampas lang yung na okasyon, no, yung isang malaking grupo rin, pagkatapos niyan uupuan na dahil meron ng nakakamada, no? Ikinakamada. Yun ang kinatatakutan kasi ito, 'di ba, anong ginagawa nila ngayon? Pag may malaking grupo, sasalubungin ng pulis. Inuutusan si Marbil. At saka ang pangalan ng si Torre. Inuutusan, no, parang style na kayo, JC Siege pa rin, no? Oo. Harangin. Ginawa nila yan, 2 beses na. Ngayon, ewan ko kung paano nila harangin ito. Dami yan. At saka ito, tuloy-tuloy na ito. Tingin ko tuloy-tuloy na ito. Ito naman meron sa marcha, diretso na yan mag-al sa balutan. Ito Sir meron Jay. akong gustong itanong, no? Pero Ay, simulan sige. ko kay Boss Dada kasi naging guest namin kahapon si Greco. At meron siyang binanggit, Boss Dada, na ang nagpapa-impeach, di umano ay komunista. Ang naglabas ng issue ng AJK na yan, komunista. Sila. Ang nagpakulong Sila. kay Atty. Lopez, komunista. Komunista. Ano masasabi mo dyan? Magiging komunista na ba tayo? Boss Ayun na Dada. nga ang masaklap. Yun na nga ang masaklap dito, Coach Oli. Kasi napakatindi ng kampanya ni Pastor Apollo Kibuloy ng Laban Kasama ng Bayan, NTF-ELCAC at ni PRD laban sa insurhensya. Nanalo tayo nung panahon nila So nakakatuwa kasi yung mga liblib na lugar na dating kinukubkob nitong mga nitong yung mga IPs na dating kino-convert ng mga ito na maging kalaban ng gobyerno, naideklara ng gobyerno natin noong panahon ni PRD na insurgency free. Pero ang nakakalungkot kasi never na naging insurgent free etong kamara natin. Kasi hanggat nandiyan yung mga hayag na mga makakaliwa, walang mangyayari talaga diyan sa May 5 pang natira dyan Boss Dada, may 5 pa. ACT teachers, Gabriela, Kabataan, Abang Lingkod, yung saan ka nga nakakita Kaya nga akong tawa-tawa doon sa pinasumon yung yung sa PSA, yung National Statistician. Pinapahanap yung mga pangalan. birth certificate, marriage contract, address nitong mga 600 plus, no? Wala ka talaga makikita rin dahil mga confidential, mga assets yan intelligence asset Sabi ko nga, kung katangahan lang talaga kasi wala talaga yan, kaya nga nom de guerre yan kasama nila mismo dyan sa committee nila. Si Kaparali Luwalhati, wala rin yung walang birth certificate dyan. Pero kung pinahanap nila pangalan ni Joseph Steven Paduano, makikita yun. Oo. Si Attitude Boy. Baka magalit Attitude yun, Boy. mag-tantrum. Kasi ang problema kasi rito, itong mga komunistang ito, kahit naman yung akbayan, yung tabingi ang mukha, at saka yung buhok na, ewan ko kung buhay pa ang barbero noon, yun. Si party list din yun Party list din, sa akbayan yun, sa akbayan. Mga party list ang So, Yung ba, Sir kumakamada. Jay?
Sir Jason, yung AKAP ba? Ano ba 'yun? Ano bang sakop pa ba ng ng NPA yun? Ng mga makakaliwa? AKAP ba 'yun yung sinasabi ni Marcoleta? Marami pa yan eh. May kabag pa nga eh. Ang dami Marami yan na nagtatago sa ibang Pero pag tinignan mo lahat yung mga nominees, ito yung mga talagang mga frontman talaga ng CPP-NPA eh. Kaya yun ang nakakalungkot dito, Boss Jay, no? Kasi alam naman natin na katulad dyan, si Akop, PMA-er yan. Oo, diba? si Romy. Kalaban ng mga yan, kalaban ng mga komunista yan. Supposed to be. Supposed to be. Pero nakakalungkot kasi nag-a-appear pa eh. Kinain ng suka. Diba? Parang, itong isang talagang nakakainis dito kasi syempre alam natin yung interest ng mga makakaliwa kaya gusto nilang makuha yung mga pangalan ng mga informants na yan. Dahil alam naman natin yung capabilities ng mga yan. May mga Sparrow unit yan na talagang lilikida dito kaya nga nagtatago itong mga to kasi delikado ang buhay nila eh. Correct. Kasi kung hindi naman delikado buhay ng mga yan, di sana naglagay yan ng mga totoong mga pangalan nila. Hindi ba? So nakakalungkot lang kasi nagagamit yung kamera pati yung committee ni Chua para mahubaran ng maskara etong mga informants natin na dumurog sa mga dumurog yung mga yan noong panahon ni PRD. So para makaganti etong mga yung mga interesado malamang sa malamang talagang yun yung reason. Nakakalungkot kasi mismong kongreso pa natin yung nagbibigay ng opportunity, platform para dito sa mga makakaliwa na makabawi pa. At saka pera, pondo. Ang laki pondo. Di ba? Isa lang nga example yung nilabas ko si Castro Average niya ng pondo binibigay sa kanya ng house ni Romualdez ay average of 2.4 million a month. 2.4 million naman? Ayaw magpakulay ng buhok? Pambira, parang pinabiling suka pa. Yun, pera sweldo yun yung mga allowance yun. Kaya pala Sir Jay, yung diba kahapon na interview namin si Sir Greco ng Bisaya Youth Party List. Kasi may nabanggit siya na di umano etong mga congressman kada hearing ay nakakatanggap daw ng 2.5 million. Depende pa daw doon kung medyo itong Quadcom na. Itong Quadcom na. Nagtatantrums ka pa. Diba na rin yan ni Pulong. Tapos sinundan ngayon ni Sir Greco. So 2.5 million, no? Tapos depende pa sa acting yun kung galit. Kung malapatwano lahat ang galawan, baka umabot pa ng 3 million. Di ba ang kwento nung yung napa-contempt si Attorney Lopez ni Francesca Castro. May bonus silang tig 1 million noon. Kaya nga sila nagka-appearan kaya pala tuwang-tuwa. Mapapa-appear din ako niyan. Appear. Ito nga yan, sa house yan Ako tinignan, alam mo, may ako ang expertise ko sa gobyerno, 11 years ako sa gobyerno, Boss Dada Ang expertise ko, government budgeting. Yan ang inaral ko yan Alam mo, nasa liksik ko, 2022 pa lang ito hindi pa 2023 at saka 2024. Alam mo ba yung nagpapasikat din na senador? Si Risa Ontiveros. Byuda de Barakel. Byuda yan ni Captain Barakel, yung sundalong namatay, no? Okay. Ang kanyang allowance, doon lang sa dalawang committee, nasa 5.2 million a month. Sa sarap ng buhay nila, no? Sarap ng buhay nila. Tapos kung makapagsalita makapagsalita ng bayaran daw yung mga sa dalawang committee lang yun. Doon sa opisina niya, meron pa siyang additional 3 million. Ay, grabe naman. So bali Sir Jay, 8 million. 9 to 9. 8 to 9 million a month. At saka ang sister yan, ito masakit Kaprasong papel lang yan, 1/4 piece of paper. I certify that I spent 8 million this month of November. Ay, grabe. Firma. Certified
Alam mo, Sir Jay, yan isa yang sa gustong tanggalin ni Pastor Kibuloy. Isa yan sa kaya plataforma niya eh. Nung Naalisin niya binanggit yan. ni Pastor yan, talagang lahat ng kapitbahay ko rito pumapalakpak. Pero ito pag-usapan natin kasi speaking of Dilawan, di ba yung Dilawan gigil ngayon. Yung mga komunista gigil ngayon kasi nauudlot yung impeachment nila. Ang isang kumakana dito sa piatos-piatos na ito, mga Dilawan din. Pero pag-usapan natin yung resibo dahil sabi dito, para sa isang veteranong abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi dapat gawing issue ang mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President para sa naging paggastos nito sa confidential fund at makinig na lang sa Ombudsman. Si Margot Gonzales magbabalita. Sinapalpal ng veteranong abogado na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga kongresista na ginagawang malaking issue ang mga natanggap na resibo mula sa Office of the Vice President o OVP para sa nagastos nito sa confidential fund. Ilan kasi sa malaking issue sa Kamara ay ang mga pangalang nakalagay sa resibo tulad ng Mary Grace Piatos na ayon sa Philippine Statistics Authority ay wala itong record ng kapanganakan. Ayon kay Topacio, bakit daw ginagawang issue ngayon ng confidential funds gayong matagal nang may ganitong uri ng alokasyon sa pondo ng gobyerno? Banat pa nito, natural lamang na hindi mo ibibigay ang mga tunay na pangalan ng iyong impormante sa mga resibo dahil ito nga ay confidential o hindi dapat ipaalam sa publiko. Those could be aliases. Galing po ako sa gobyerno. Ang mayor po, I spent 6 years in the office of the mayor of Manila. May confidential funds yan. Alias yan eh. Galing ako sa DILG, definitely may confidential funds yan. Ibibigay mo ba yung pangalan ng informante mo, yung tunay na informant? Alam niyo, yung tradition ng confidential funds, hindi lang po yan ngayon, ang tagal na yan, panahon pa ni magsaysay. Meron na yung confidential funds. I'm not saying it as a figure of speech. I'm saying it as a statement of fact na kay magsaysay nag-umpisa yung confidential funds dahil doon sa hook balahap. If you look at history, talagang hindi mo kaya nga confidential, confidential, secret, no, tago. Sinopalpal din ito ang convicted na si Franz Castro sa mga tirada nito sa confidential fund. Nagsalita na raw ang ombudsman sa bagay na ito kung saan sinabi nitong walang sapat na basehan para imbestigahan ang Vice Presidente para sa posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinoopla na nga sila ni Justice Martirez, who is the ombudsman. Bago makikipagdebate pa sila, can you imagine a convicted felon, si Franz Castro, debating on matters of law with a former Supreme Court Associate Justice and Ombudsman? That is the absurdity of our situation now. Namamayagpag itong mga communist front organizations. Dagdag pa na Atty. Topacio. Do you know that after Chairman Cardemo was removed from the National Youth Commission, the Kabataan Party List entered into a MOA with the National Youth Commission. Nakapasok na naman yung mga dubious organizations linked to the communist insurgency. Kaya hindi ko maintindihan itong gobyernong ito eh. Just so they can have a broad alliance against the Dutertes, they are willing to ride the dragon's tail and ally themselves with these dangerous institutions and organizations. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzales, SMNI News. Yun, Boss Dada, ano masasabi mo dyan? Tama yun. Totoo naman kasi talaga lahat ng sinasabi nito, Pasio. Matatawa ka na lang kasi ultimong Department of Justice, PNP, DILG, alam naman nila yan eh. Kung matatandaan ninyo, hindi ba may mga ano nga sila eh. Kaya nga yung mga informants ni ni Trillanes noon, di ba sila Bicoy. Kaya nga hindi nila binibigay yung mga pangalan nila, kaya nga alias yung binibigay nila para hindi sila makilala eh. So alam naman nila yan, pero pinagpipilitan pa rin nila kasi nga meron talagang utos. Iba ang iba ang objective nila. Iba ang motibo talaga nila kasi kaya naman nilang i-correct talaga eh. Kung ang usapan lang is confidential funds, sila naman ang gumagawa ng batas eh. Sila naman ang gumawa ng guidelines eh kung paano yung liquidation ng ng confidential funds. Hindi naman yan COA ang naglagay ng ang tawag ba diyan na Boss J yung
rules and regulation, kumbaga, for the lack of better term, sila ang gumagawa niyan yung mga IRRs, hindi ba? Oo. Sila ang May gumagawa sarili. Although itong ang guideline lang dyan, porsyento lang eh. Alam mo, sa kaso yung binanggit ni Attorney Topacio kanina, sa local government. Alam mo, mayor ka, mayor, governor, yun ang LGU, di ba? Kung ano yung internal revenue allotment mo, yung 20% niyan is allocated to the office of the mayor or office of the governor, no? And pursuant to law, kung di ako nagkakamali, Batas Pambansa bilang 333, no? Yung 40%, nung 20%, yan ang confidential and intelligence fund, discretionary fund ng mayor o ng gobernador. Ang problema dito sa mga tinamaan ng buenas na mga nagmamagaling na kinawatan, sa kinatawan, wala sa kanilang dumaan ng pagiging mayor kaya hindi nila naintindihan yan. No? And even if naintindihan nila, they are forced to not to understand it kasi nga iba ang ulterior motive nila. Oh. Mas lalo naman ito sila Franz Castro, walang nalalaman yan. Ang alam niyan, mag-kidnap ng bata at na IP. Tapos dadalhin sa Manila, pinagwewelga, pinagrarally. Alam mo, sa totoo lang, Boss Jay, medyo delikado sila dito para sa akin kasi kung gusto nilang sirain si Inday Sara, mukhang sa ginagawa nila, mas lalo pa nilang pinalalakas. At pinalakas, actually. Kasi wala naman talagang plano si Inday Sara tumakbo para sa 2028. Wala. Pero sa ginagawa nila na to, baka lalong tumakbo yan. Oo. Hindi ba? So, hindi lang yun. Ang tao mag-aalsa para tumakbo siya. Ganun ang nangyayari niyan dahil nakikita ng tao ngayon eh. Oh, kahit na araw-araw maglabas si Romualdez na 71% siya sa survey, sarili niyang kumpanya nag-survey, walang naniniwala doon. Parang ano rin yan parang kay Pastor Apollo Kibuloy lang din yan yung ginagawa ni Risa Ontiveros the more na naghihiring si Risa, the more na mas na-expose yung mga testigo niya. At the more na mas lalong lumalakas yung clamor pagdating sa na magkaroon ng Pastor Apollo Kibuloy sa pamahalaan dahil mas lalong na-expose yung mga magagandang nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa simbahan niya. Nakatulong pa. Tama, Boss Dada. Kaya itong ginagawa nila kay Inday Sara, naku, malamang sa malamang, makakatulong pa ito at baka ito pa yung maging dahilan ni Inday Sara na tumakbo kasi nagbigay siya ng statement nung nakaraan, Boss Jay, di ba, na hindi ako ganun kabait, hindi ako nagpapatawad. No, so mga ganung salita mukhang talagang nakumbinsi nila. Maganda siguro, blessing in disguise. Nangyari rin to kasi talagang palagay ko walang mangyayari talaga sa impeachment na ito At wala, definitely. Kahit saan mo tingnan, talagang hindi siya obra. Ngayon, kung mangyayari yan, they will have to wait for another year para makapag-file uli. Doon sila na parang napipigilan gayon Parang sila ngayon? Para silang atras-abante, yung congressman na atras-abante ngayon. Isipin mo, nakakahiya. Alam mong magiging nila dito, yung parang isalba yung kanilang pagmumuka. Kasi nakakahiya to talagang binild up tapos biglang, sasabihin nila, ay kulang sa oras, kulang kayo sa boto, wala kayong suporta. Yun ang totoo. Hindi lang yung lumabas na kung gaano sila kabobo lalo na yung congressman ng Maynila, anong pangalan nun? Si Chua. Joel Chua. Sabi ko, abogado pala itong tinamaan ng Buenas na ito. No? Isipin mo, hindi ba niya naintindihan yung wag na sabihin hindi siya nag-mayor. Yung meron kang staff, no? Meron ka na pwedeng mag-research. Ba't mo sisirain ang pangalan mo unless talagang alam mo sira na talaga ang pagkatao mo? No? Na na lang ito? Kumbate na lang ito dahil total hindi na ako mananalo sa 3rd district ng Manila ngayong eleksyon. Malabo na Di magpapakagago na lang ako. Total makakaipon naman ako ng pera rito. Pero diba? Alam nyo Sir Jay, yung binanggit nyo kanina na ayaw nga tumakbo ni BP Sara. Pero sa sitwasyon natin ngayon, dapat
tumakbo si BP Sara sa 2028 dahil ang lala na ng politika natin ngayon. Sa katunayan, dapat nga, buti nga, naisip din ni Pastor Kibuloy. Dapat siyang tumakbo. Kailangan natin ng milagro dyan sa Senado. Saka sila Dante, Marcoleta, na mabuti, naisipan niya tumakbo na rin mag-senador. Alam mo, kumisan, lahat ito, inaadya ng Panginoon eh. Ako naniniwala dyan, providential ito, Boss Dada. Na hindi mangyayari ito, hindi kagustuhan ng Diyos eh. Bakit? Kasi mapapariwara tayo. Imagine mo, ang ating Speaker of the House ay nakikipagniig dito sa mga kalaban ng Estado, ng gobyerno. Di ba? Oo. Kaya, dati-dati, pag naalala mo ito, Coach, at saka Jay, no? Pag nung panahon ni PRRD, pag nagpatawag ng rally si Babalu, si Renato, ano ba apelido ni Renato? Reyes. Kumisan, 11, 17 na lang sila sa welcome rotonda eh. Pero tingnan mo nung Andres Bonifacio Day, biglang nabuhay na naman yung ang dami na naman na-recruit ng mga recruiter, Nanggulpi pa ng pulis. Nanggulpi pa ng pulis, tapos wala lang kiber anong tawag ito? Si energy drink, Shabu, no? Si General Shabu. Kaya nga, Boss J, kaya nga karapat dapat na talagang simulan yung plano ng ibang mga relihiyon na kumilos na. Kasi kabastusan yan unang-una sa iglesia ni Cristo. Sabihin na natin, sa KOJC pa lang, ilan ba ang KOJC? Milyon ang KOJC. Tapos ilan lang yung nagpapa-impeach kay BP Sara. Hindi pa mga bumoto kay BP Sara yan, malamang. Diba? Sa iglesia, ilang milyon ng membro na iglesia, ganun din. So sa madaling salita, lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas, lahat tayo binastos binabastos ng mga makakaliwa na yan dahil hindi nila ginalang yung boto natin. Ilan tayo? 32 million. Tayong bumoto kay BP Sara, samantalang sila, iilan lang sila at hindi nila binoto si BP Sara. Kaya sabi ko nga talagang sana matuloy yung rally na yan at dyan na talagang magtutuloy-tuloy na yan at dyan natin makikita yung pagkakaisa ng bawat Pilipino. Sir G. Alam mo yun ang sala sa lamig, sala sa init ngayon ang sitwasyon nila, Coach Oli, Boss Dada. Dahil ayaw na nilang ituloy yung impeachment. Kasi alam nila, pag tinuloy nila yung disgrasya sila lahat, walang mananalo na sa kanila. Kahit ngayon tumatakbong congressman si Paduano doon sa Negros. Siyempre may mga iglesia riyan, may mga evangelical, may KOGC, lahat yan, no? May mga Muslim din dyan. Tapos, si Akop, disgrasya na siya sa Antipolo ngayon dyan, no? Lahat sila nanganganib pag natuloy. Kasi talagang magalas ang tao eh. At ang problema dyan, pag nagalsa ang tao at natuloy kung saan man yan natuloy, baka mamaya mabuwag pa yung Kongreso. Hindi mas lalong na kaetot-etot na ang buhay nila. At ang pinaka-problema dyan, Sir J, wala na nga sa boto nila ang KOJC. Wala na nga sa boto nila ang mga supporters ng mga Duterte. Tapos mawawala pa. At mukhang talagang nawala na ang boto ng iglesia at ang iba pang mga relihiyon. Kaya talagang nanganganib sila ngayon. Yun ang problema nila. Pero wala naman silang choice kung hindi ituloy yung impeachment dahil nga may complainant eh. Pero Sir Jay, ito. Merong hindi believe sa Iglesia ni Cristo. Itong mga dilawan, mga experts kuno. Yan ang mga yung Iglesia ni Cristo, pag lang naman yan, pagka sure win na sila, or yung lang yan, less than 1 million lang naman yan, yung boto nila nationwide. Sila nagsabi yan, ako'y naniniwala sa lakas ng Iglesia ni Cristo. Pero itong medyo kakaiba talaga. Sabi ko sa inyo, sila yung gigil pag-awayin ng Marcos Duterte. Ano masasabi niyo dyan, mga partners? Kasi gagawa ng paninira, no? Lusaw na eh. Wala silang choice, pero
Makikita naman yan eh. Pagdating ng pag talagang sinubukan nila at hindi sila nakinig doon sa panawagan ng presidente na ihinto nyo na yan. Yun nga problema lang dito. Paano nila ihinto ngayon? Because they allowed it. Tinanggap nila yung yung complaint, 2 complaint eh. So, mangyayari dyan, sala sa lamig, sala sa init. Kasi pag hindi naman nila inasikaso yung 2 complaint, pwede naman silang file ng kaso sa ombudsman. Dereliction of duty. Malamang yan, Sergey, kapag na na naman si Marcos, mag-iaalibay niya na naman yung mga sila Castro. Ganun ang gagawin nila. Pero yun nga, alam mo yung sinasabi ni Boss Dada kanina, nagkamali sila ng panansya. Hindi nila nabasa yung lahat, hindi lang si Inday, kundi yung takbo ng panahon. Hindi nila nabasa eh. Na-underestimate. Ang masakit pa dito, ginamit pa ng iglesia yung kasinungalingan na sinabi ni Marcos na tutol siya sa impeachment kay BP Sara. Kaya talagang kasi nakikiisa sila sa presidente. Yun ang pagkakasabi ng iglesia, di ba? Nakikiisa po bilang pakikiisa ng iglesia ni Cristo sa kanaisan para sa katahimikan at pagkakaisa ng bansa na nais ng presidente. Kami po ay maninindigan laban sa anumang impeachment, no? Kasi kasiraan yan, no? Namati ron si BBM para siyang ginisa sa sarili niyang mantika. Boss Dada. Hindi, yung patungkol dyan sa mga kapatid nating iglesia, makikita naman natin yung reaction ng Congress eh. Di ba usually ang Kongreso kapag merong kumakampi sa kalaban nila, which is sa mga Duterte, ano yan, critical ang mga yan. Talagang lintik ang mga young guns kapag sumagot, sarcasm overload talaga mga yan. Pero nung nagdeklara ang Iglesia ni Cristo, nakita nyo ang bait-bait nila, na nire-respeto nila yung opinion ng Iglesia ni Cristo dahil aligned naman daw siya sa gusto ng presidente and so on and so forth. So, ugali naman ng mga dilawan yan na maliitin yung mga bagay-bagay kasi gusto lang talaga nilang ipwesto ulit yung sarili nila. Sabi ko nga kanina, lusaw na yung mga yan. Kailangan nilang gumawa ng mga taktika para makabalik ulit sila sa kapangyarihan. Ito ang bumuhay nga lang yan si Speaker Romualdez eh. Matagal, nailibing na nga yan halos eh. Di ba? Nainuduro na nga eh. Di ba? Natatandaan nyo yung 8 inuduro, di ba? Diretso inuduro. Ganun na nangyari sa Dilawan tsaka Pinglawan eh. Pagkatapos, binalik. Inalagaan. Tingnan mo itong sa obsession ni Mr. Romualdez na maging vice-presidente, mag-presidente, mag-prime minister, kung ano man yung gusto niya, sa obsession niyang yon. Ang ginawa niya, ginamit niya lahat. Ginamit niya ang Dilawan, ginamit niya yung mga party list, ginamit niya ang mga komunista. Tingnan mo, lahat ng chairman ng pagkakapirahang committee, o critical committees, puro party list ang mga chairman. Chairman ng appropriations, ako Bicol, di ba? Chairman ng human rights, kinuha niya si Abante na may sariling mundo, di ba? Na lumabag din di umano sa human rights. Correct. Tapos sa human rights si Paduano. Commander ng Commander-in-Chief ng Alex Bungkayo Brigade. Comedy talaga. Tapos ilalagay mo sa good government. Si Chua, nabalita ko, yung laki ng dapat ipaliwanag sa lungsod ng Maynila ko. Ilan ba yun? 2 billion ba yun? Mahigit o 20 billion? No? Marami. Pinagtawanan pa sa Maynila yan. Mamimigay ng ayuda. Ang sinisigaw ng taong bayan sa Maynila ay Yorme Moreno. Kay Isko, no? Tapos nilagay pa niya si Dan Fernandez, chairman ng isang committee. So, itong mga ito, kasi nga accommodation, kasi gusto niya para lahat yan magtrabaho para sa kanya. Tapos binigyan niya ng
ng kapangyarihan na makapagsalita itong young guns, no? Young guns. Oh, na puro naman kontraktor. O di ba? Si Rod Gutierrez. Oh, yung sa One Rider. Oh. Nalakas-lakas kumain dyan sa KOJC nung bumibig. Talaga? Sila nangangampanya sa One Rider. Talaga? Pumunta ba yun? Hindi ko, teka muna, may video ba tayo noon? Lakas kumain. Siya, kasama yan, karay-karay yan ni Busita. Ginamit na ang rider, ginamit pa ang KOJC. Ganun ba? Nagpatulong yan kay Pastor nung tumatakbo yung One Rider. 3 beses bumalik. Makikita naman sa record yan sa Papa-research ko yung lakas. New Jerusalem. No? Ay bakit si Risa Ontiveros ganun din pabalik-balik din dyan sa KOJC. Alakas pa manghingi ng suha pagka pauwi na. May take home pa. Balugi kami ron. Kami walang take home. Wala kaming take out. Kaya nga itong mga ito, puro mga ano eh. Kasi ito, aminin man at hindi na mga politiko. isa sa pinagmamanuhan nila maliban sa iglesia, yung KOJC. Pag-eleksyon dyan, dumarating lahat. Birthday ni Pastor, dumarating lahat. Tsaka Sir J, kitang-kita naman dun eh, 'di ba? Sa nasa hallway ng studio ng picture, hindi pwede magsinungaling. Hindi sila pwede magsinungaling kasi ultimong pagtakbo ng Senate ng pagiging senator ni Bongbong Marcos nandun pa rin at halos lahat nandun eh. At saka yung announcer na nang babastos. Nandun din. Si Noli Castro, tumakbo, nagpa-pray over pa yan. Wow. Andun ako nagpa-pray over yan eh. Pero may picture si Pastor doon sa isang kilalang politiko, hindi ko nababanggitin ko sino. Pero hindi pangiwi. Diretso papa nga eh. Nanginginig pa lang. Balik yun. Balik-balik yun? Balik yun. Iwi na, coach. Niwi na yun noon. Iwi na? Oo. Nangangatal. Kaya nga natusta na yun. Kasi ang ano kasi, Coach Oli, ang droga, kapag kabago kapag gumagamit, nakakapogi pa yan. Pero sa katagalan, nalulutuin na niya pati utak mo, ayan na. Pati eyebags na nalalabas yung ano niya. Oo. Pero ito may nauuso ngayon mga partners, may nauuso. Mga kongresistang makakaliwa. Sinampahan ng reklamo sa House Ethics Committee ang isang makakaliwang kongresista. Nako, alamin kung ano ang grounds o mga basihan ng reklamo. Alamin sa report na ito ni MJ Pogi Mondihar. Mula Mindanao ay dumayo pa dito ngayong araw ang ilan sa ating mga kapatid na IPs mula sa tribo Talaingod para sampahan ng reklamo ang isa sa mga itinuturing nilang kalaban ng tribo. Pinatatanggal ng tribal leaders ng Talaingod, Davao del Norte si ACT Teachers Representative Franz Castro. Si Castro ay naunang tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang prente ng teroristang grupo na New People's Army UNPA. Ayon sa IP leaders, walang karapatan si Castro na manatili bilang congresswoman dahil convicted ito sa kasong child abuse. Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa kongreso? Saan pa ni Dato Kausing, malaking pasakit ang dinulot ni Castro at ng mga kasama niyang NPA recruiter sa kanilang tribo. Diin niya, walang kapatawaran ng gulong dinala ni Castro at ng iba pang CPP, NPA, NDF legal front sa Kongreso. Bukod kay Castro, tinukoy rin ni dating Pangulong Duterte ang Gabriela, Kabataan at Bayan Muna, mga party list na prente din ng NPA. Gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. Deklarado bilang persona non grata ng tribong Obobanuvo si Castro at iba pang leftist lawmakers. Bukod kay Castro, convicted rin sa kasong child abuse si former Bayan Muna representative sa Turo Campo. Ang kaso ay nagugat sa insidente sa Talaingod noong 2018 kung saan dinukot ng grupo na Castro Tocampo ang 14 na minor de edad mula sa Salugpungan School. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion na sinamahan ng IP sa paghain ethics complaint, dapat may aksyon ng Kamara sa reklamo ng IP sector kahit may apila mga kaliwang mambabatas. Dapat rin ani Torion na isa lang sa investigasyon ng kongresista. Nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal, before higher courts, but
the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation. Umasa naman ang tribo Talaingot na pakikinggan ng gobyerno ang kanilang hinaing at mapigilan sa pagtakbong senador si Congresswoman Franz Castro. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Iyon, partner Jay Guevara, anong masasabi mo dyan? Unahin naman kita ngayon. Naku, talagang wala na tayong sa tutusin. Parang nauubos na nga yung mga sasabihin natin dyan sa mga yan. Gawa ng, wala naman na tayong, wala naman na tayong karapat dapat pangasahan dyan sa mga makakaliwa na yan. At ito pa, ang pinakamasama nga lang dyan, nagmumukha ng, kasi, di ba, ngayon ang tawag dyan sa government, sa administrasyon, bangag government. Ngayon, ang tawag na nga, halos sa NPA government na kasi napapaikutan na at parang yung mga NPA na yun nasusunod at parang yung mga NPA pa yung yung talagang nagmamanipula dyan sa gobyerno kasi yung mga nangyayari naman lahat na panggigipit, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, isang salita lang naman dyan ni Marcos, titigil naman agad yan. Pero bakit, ang tanong nga ng taong bayan, bakit hinahayaan ni Marcos Jr. na makagalaw itong mga makakaliwa na to at parang kinukonsinti niya? Samantalang hindi niya inisip na itong ginagawa ng makakaliwa na to siya mismo ang napuputukan. At ang nakakahiya pa dito siya mismo yung nasisisi ng taong bayan. Tsaka yun nga yung sinasabi ng mga netizen na bakit ganun na hindi man lang pagkatapos niyang mag-deny na tutol siya sa impeachment, pero hindi naman natin, puro lang sila salita sa mga tutol siya sa impeachment, sa ganito, sa ganyan, pero kung pero kitang-kita nyo naman na sa mga nangyayari na yan, lahat yung mga issue ngayon, isang utos niya lang dyan, mapakaya niyang patigilin, siya yung leader Diba? Siya yung leader, siya yung karapat dapat na magpatigil, pero wala, kinukonsinte, kaya talagang matatawag natin na NPA government na ang tawag sa kanila ngayon. Mas Dada? Sa akin, malaking issue talaga to kasi nakita naman natin kung paano nila tinrabaho si Congressman Arnie Teves, hindi ba? Natanggal yung tao sa serbisyo ng walang due process. Samantalang ito, may kaso, guilty pa, pero nandiyan pa rin. Dito nga masasabi natin na dapat talaga kasama si Martin Romualdez na makasuhan dito at matanggal dyan sa Kongreso kasi pinabayaan niya Wala silang ginawa tungkol dito sa issue na to, yung issue na to ng yung conviction niya ni Franz Castro. Magandang hakbang doon sa mga IPs natin itong pag-file ng kaso kasi kung katulad doon sinasabi natin kanina na nag-file ng kaso ang mga kabayan black sa Congress ng impeachment at hindi pwedeng deadmahin ng ng Kongreso yun. Kailangan nilang kumbaga asikasuhin yun dahil sabi nga ni Sir Jay, dereliction ba? Tama ba yung term na ginamit ko of duty? Yung pagka hindi mo inasikaso yung kaso. Ngayon, nagsampa naman ng kaso itong nagsampa ng ethics complaint itong mga IPs natin laban kay Franz Castro. Yung Congress ay dapat magkaroon ng hakbang kung paano masusolusyonan itong problema na to kasi may nilabag na batas at korte mismo ang nag-utos at ang nag-desisyon na talagang may kasalanan itong mga makakaliwang grupo na ito. So dapat talaga gumalaw ang Congress at babantayan natin yan kasi kung hindi sila gagalaw at hindi nila aasikasuhin to, tapos yung impeachment complaint final ng mga makakaliwa, tapos yun pa yung uunahin nila, talagang tayo'y mukhang pinamumunuan na ng mga komunista. Coach Oli. Sir Jay, ito, matanong ko kasi parang mauuna pa to si Franz Castro, pinapatanggal niya ang ating Vice President, pero ngayon siya ang pinapatanggal. Mukhang mauuna pa siya.
Dahil wala medyo na gano'n yung connection ni Sir Jay. Oo. Ako na muna ang sasagot. Sige. Ang isa sa mga Jay, no? Yung ano na yan, gano'n na talaga mangyayari dyan. Kagaya ng sinabi nga nila ni Boss Dada, ni Sir Jay Sonsa, na hindi nga nila inaasahan ng mga mangyayaring to. Kasi nga, ang nangyayari, kabaliktaran na. Baka nga mangyari dito, imbis na si VP Sara ang ma-impeach, si Romualdez pa yung maunang ma-impeach. Ang masaklap pa dito, kawawa yung mga kawawa yung mga young guns. Sabi nga, like ako, sinasabi ko sa mga vlog ko na ginawa silang palaman. Oo, si Pero Marcos dapat pa ba, Coach Oli, dapat bang tanggalin pa yan? Ilang buwan na lang naman yung ilalagi sa posisyon yan? Hindi naman mananalong senador yan dahil tatakbong senadora yan hindi ba si Franz Castro? So patay naman na yung karir niyan sa politika. Baka sakaling kung hindi na siya kongresista, matapos yung kanyang termino ngayong Mayo, baka sakaling mawalan ng immunity itong mga to at talaga namang makasuhan at makulong na. Hindi, kasi ito, Coach Oli, may appeal sila, yes, pero kapag ikaw kasi nahanapan ka ng probable cause or na nagkaroon na ng conviction, mahirap na makabawi doon, Coach Oli. Hindi, kaya nga siguro, Mahirap Boss Dada, agresibo sila ngayon kasi bagka nakaupo yung galit sa mga katulad niya, delikado siya. Kaya gagawin nilang lahat ng pupwede. Minsan nga, hindi pa nga pwede. Hinog sa pilit Talagang para lang wag makaupo at hindi sila makulong. Baka yan ang masaklap, Coach Oli. Kasi yung inaakala nilang magiging rason para si Inday Sara ay maging unpopular, baka yun pa yung mas lalong gumalit sa tao at mas lalong magtulak kay Inday Sara para tumakbo bilang presidente balang araw. At alam naman natin, alam mo, nung narinig ko, Coach Oli, sinasabi niya na hindi ako magpapatawad. Na-confirm niyan yung kwento-kwento sa akin dati na yan daw talaga si Inday. Ibang-iba sa tatay niya dahil si Inday daw nagtatanim talaga ng sama ng loob. Well, nung narinig ko to sa kanya, nung nagsasalita siya, nagbibigay siya ng kanyang mensahe sa pagdating ng Kapaskuhan, sabi ko mukhang legit yung source ko na yon, legit. Alam mo, Boss Dada, panig ako dyan kay BP Sara. Bagamat para sa akin, dapat magpatawad, Pero, pabor ako kay BP Sara doon dahil hindi dapat konsintihin itong mga to Pagka pinabayaan mo lang yan, marami pang bibiktamahin. So, dapat turuan ng leksyon ng hindi tularan. Para, di ba, kasi, pwede naman pala yan, nakakalusot lang yan, ganyan. Sige, gawin natin yan. Kahit na puro politika na lang ang pag-usapan natin. Pero pag nabigyan ng leksyon yan, tinan nyo, tatahimik yung iba na hindi nila gagamitin yung kanilang kapangyarihan para mang-abuso ng ibang tao. Diba? Pero ito, good news naman tayo. Kasi puro bad news Talagang pag si Castro talaga ang usapin, talagang walang maidudulot na mabuti. Pero ito, good news. Dito na si Sir Jay, Coach. Yep. Sir Jay. Hindi, nakikinig ako. Pasensya na. Sige, Sir Jay. Ano masasabi mo ron bago tayo pumunta sa good news? Yung long overdue na yan yung pagpapile ng kaso laban kay Kasi nga unang-una, hindi na nga dapat pinaabot yan Dapat motu proprio ang mismong mga congressman ang nag-file sa Ethics Committee ng kaso laban kay Castro. Kasi nangyari yung kasong kung saan siya na-convict habang siya ay mambabatas she was an active member of the House. Imagine mo, criminal act. Pagkatapos pinabayaan nila, kaya nga sabi nga ni Vice President Inday nung una siyang nag-attend, remember nung budget hearing, sabi niya, bakit nandito pa nakaupo yung convicted? Tama. Kasi ang gusto niya yung sabihin doon, bakit niya pinapabayaan, nakaupo pa yan, nakasamahan niyo, gumawa ng kriminalidad, convicted siya by a court of competent law, competent court, and you allow her to sit down and represent and be among you, honorable people, di ba?
Tama. How can you allow a member who have dishonored the august body of the 19th Congress to sit down with you, no? Hindi siya pinakinggan ng mga, kasi kung ako congressman ng 19th Congress, convicted siya for an act that was done while she was in office, ako mismo, kahit kasama ko yan sa koalisyon, magpapala ko ng ethics complaint. Dahil kasiraan ng buong Kongreso yun eh. It will go down in history, matatala sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na itong ika-19 na Kongreso ng Republika ay pinabayang umupo ang isang convicted criminal na kasamahan nila. Hindi maalis yun. Batik na ng 19th Congress yun. At hindi lang, may dagdag ko lang, hindi lang si Franz Castro yung convicted dyan. Meron dyan yung 4 counts na binutatan ni Congressman Marcoleta. Walang ibang, si Erwin Tulfo. Isa pa yun. Dyan. Convicted pa rin yan. Bakit inalaw din na mo po? Kasi nga nagagamit sila. Kasi hindi pa daw Pilipino yan. American citizen. American citizen. Nagsilbi bilang sundalo ng Amerika yan eh. Matindi. Talagang kakaibang sitwasyon natin ngayon. Baliktad na talaga. Kasi nga ang nangyari, Boss Dada, Coach Orly, lahat ng pwede lang magamit para sa kanilang obsession. Hindi na ambisyon eh. Obsession, ginamit nila. Sige mga partners, ito pag-usapan naman natin, good news. Upang mapigilan ng soil erosion at posibleng landslide sa barangay San Antonio, Sibulan, sa Negros Oriental, isang hakbang ang pinagkaisahang gawin sa lugar. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni Cassie Estocauning. Naging makasaysayan ang pagsagawa ng isang malawakang tree planting activity na may temang One Tree, One Nation sa Barangay San Antonio, Sibulan, Negros Oriental. Ang makakalikasang proyekto na ito na isinagawa malapit sa lugar ng irigasyon ay pinangunahan ng Sunshine Philippines Movement sa ilalim ng inisyatiba ni Pastor Apollo C. Hibloy ng The Kingdom of Jesus Christ. One Tree, One Nation! Thank you, Pastor! Ang tree planting activity ay naglalayong magtanim ng daan-daang puno ng nara, lumboy, rambutan at lansones bilang tugon sa mga hamon ng climate change at mapigilan ang erosyon malapit sa irigasyon sa nasabing lugar. Maliban sa pagbibigay ng lilim at ginhawa sa kapaligiran, inaasahan ding ang mga itinanim na puno ay magiging dagdag na mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan para sa mga residente ng lugar. Iba't ibang sektor ang nagkaisa para sa aktibidad na ito. Kabilang sa mga nakilahok ang mga mag-aaral mula sa Silliman University at Negros Oriental State University o NORSO, mga kabataan mula sa Sangguniang Kabataan at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Barangay San Antonio. Sama-sama silang nakiisa sa layunin ng One Tree, One Nation Initiative na pagyamanin ang kalikasan habang nagpapalaganap ng pagkakaisa sa komunidad. There's going to be a beginning or start of giving the solution of the problem, and we are thankful that namin sa mga barangay magsugod ang mga activity. So ilabi na ining ato ang tree planting, pinaka-importante sa ato ang kinaiyahan nga kinahanglan gyud nga mananom ta tungod sa ato sitwasyon karon nga upaw na kayo ang mga kabukiran, nausob na ang sistema sa atong kinaiyahan. Munang ang kahoy mo'y pinaka-importante kanato nga sumpay sa atong kinabuhi. Kayo wala na kini sama ini karon nga upaw na kayo ang kabukiran, so makita na to nga wala na niong sakit na kayo ang init nga mudapat sa atong panit. Sumikan nga wala na kulang na og kuan kanay kahoy. Ako nga solusyon sa atong problema karon din sa atong environment nga dili ang baha o ang atong climate change o uban pa nga mga kalamidad nga masulbad pinaagi niya ang gihimo nato karon nga tree planting o kabay pa nga maabot ang panahon nga
kining mga kahoy nga atong ipananom karon mamahimo kining prevention sa unsa man nga mga kalamidad nga maagapan pohon o mawa na ang atong problema nga atong na-experience karong panahon. Ang inisyatibo ay bahagi ng mas malawak na advokasya ni Pastor Apollo C. Quiboloy para sa kalikasan at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Dahil ayon sa butihing pastor, ang pagtatanim ng puno ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa kinabukasan, kaya naman dapat tayong magkaisa sa pangangalaga ng ating kalikasan. Samantala, lubos ang pasasalamat ng mga residente at mga kasaling organisasyon kay Pastor Apollo sa kanyang pangunguna at walang sawang suporta para sa kalikasan. So, Pastor Quiboloy, naning bason sa ako ang part na bilang kapitan. Salamat, saludo ko sa imong pagdumala bilang pastor nga nagunahuna ko sa mga katawhan din sa Pilipinas nga sama ini ron bisag kini lang ning bayani nakakayo sa amoa. Og salamat sa programa sa atong may kubang magbalantay Pastor Apollo C. Quiboloy tungod sa iyang plataporma karon dili lang dinhi sa Negros Oriental kundi sa tibok Pilipinas o sa tibok kalibutan nga kining tanan sinugdanan pa lang og daghan ang makabenepisyo niini. Daghang salamat, Pastor. Ang mga itinanim na puno ay hindi lamang magbibigay ng mas maaliwalas na kapaligiran, kundi magpapalakas din sa reserba ng tubig malapit sa irigasyon, magsisilbing proteksyon laban sa soil erosion at magpapataas ng biodiversity sa lugar. Hinimok din ng barangay captain ng San Antonio ang mga tao upang magtanim din sa kanilang mga lugar. So munang ako nanawagan sa tibok katawhan nga naginaot ko nga kini dili kay kinirang barangayan ako mo'y mapukus. So naginaot ko nga mga ubang mga kasikbit nga mga barangay sama ini nga mananong. Bukod dito, ang mga puno tulad ng rambutan at lansones ay maaaring maging karagdagang pagkakakitaan ng komunidad sa hinaharap. Ang matagumpay na pagsasagawa ng One Tree, One Nation Initiative ay nagpapatunay na posible ang pagkakaisa ng mga mamamayan sa ngalan ng kalikasan. Ang mga itinanim na puno dito sa San Antonio ay hindi lang magiging simbolo ng pag-asa, kundi magsisilbing paalala na responsibilidad ng bawat isa na pangalagaan ang ating kapaligiran para sa mas oras, mga partner. Ako talagang napakagandang programa yan at nasabi ko nga ito nung live coverage na siguro pag malaking bagay yan pag naging senador si Pastor Quiboloy kasi yung mga pondo para diyan sa clean up, sa reforestation, may kakamada ng gusto at yung programa may hahanay niya na nang maayos, no? Kasi importante rin hindi lang yung planting pati yung growing, yung pagpapalaki na talaga ng mga punong yan. Anyway, saludo tayo dyan at yan ay sinusuportahan natin at sana ay pala rin si Pastor na mahalal bilang isa sa mga senador ng ating bansa. Maraming salamat sa pagkakataon na naimbita niyo akong makasama sa Banateros ngayong gabi, Coach Oli. Solid. Thank you very much, Boss Jay. Ako, dugtungan ko yung sinabi ni Boss Jay patungkol dyan sa tree planting efforts ng KOJC. Ito kasing may kukumpara ko lang kasi si Pastor Apollo Quiboloy kay Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos panay ang gasgas na yung climate change sa kanya sa tuwing na lang may mangyayaring dilubyo sa Pilipinas. Pero tanungin mo siya kung ilan na bang puno na itanim niyan, sigurado ako wala pa. Wala pa. Kaya nga dito natin talaga makikita si Pastor Apollo Quiboloy na malaking gastos to, Boss Jay, malaking gastos to. Ilang puno ang linggo-linggo. Ilang puno ang itinatanim nila? Kailan pa nagsimula ito? Parang isang buwan or magdadalawang buwan na yatang ginagawa to na halos linggo-linggo. Every weekend, Yes, imagine mo gaano nakalaki yung ginagastos ng nila Pastor Apollo Quiboloy para lang sa pagpapaganda ng Pilipinas. 'Di ba? May mga bagay kasi na kaya nating kontrolin at isa itong climate change doon sa bagay na kaya nating kontrolin. Maraming gumagamit sa climate change na 'yan. Yung climate change escape, climate change card para yung kanilang corruption ay mapagtakpan. Kaya
wala naman silang ginagawa para solusyonan yung climate change. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa man nananalo, marami nang ginagawa tungkol dito. Paano pa kaya kung bibigyan natin siya ng kapangyarihan para bumalangkas ng mga batas, pagtibayin yung mga nandiyan ng batas na butas pa para dito sa mga ganitong klase ng effort. So, ako talaga susuportahan natin ito at sana ang buong Pilipinas sumuporta rin dito, kalaban man o kakampi. Kasi itong bayan natin walang kulay ito isang ano lang to. Pilipinas, Pilipino, wala nang kulay yan. Kaya sana sama-sama tayo. Thank you very much. Yun, no? Alam niyo, talaga nito, sobrang ganda nito kasi hindi lang naman din tayo may kinabang nito, kundi yung mga susunod pang mga henerasyon ang mga makikinabang dito sa ginawa or sa ginagawa ng KOJC at sa pinagawa ni Pastor, no. Tsaka yung ibang ang politiko halos kalbuhin na yung mga puno-puno sa mga bulubundukin. So ngayon si Pastor, dapat nga magpasalamat sila kay Pastor kasi dahil kay Pastor ngayon yung sinisira nila, si Pastor naman ulit ang nagpapaganda. Kaya nga sana mga kababayan, no, maiano natin si Pastor Apollo Kibuloy na maihalal bilang senator dahil alam nyo sa mga ganito bibihira na lang ho tayo makatagpo ng mga ganitong mga tao na handang tumulong hindi lang sa mga Pilipino kundi handang tumulong pati sa kalikasan. At ayun, maraming salamat din po pala sa buong SMNI, syempre KOJC, Pastor, sa pag-unawa sa kondisyon ko ngayon dahil alam niyo na andito lang ako sa Pinas, wala ako sa Japan kasi may nag-comment kanina nasa Japan na rin daw ako. Wala po, nasa Pinas ako. May may karamdaman na kailangan agapan para kaya hindi ako nakapunta sa studio. Yun, thank you. Get well soon, Jay. Okay. Alam nyo, basic yan kay Pastor Kibuloy. Basic panis. Kaya nga, 4 na Sabado na. Na-witness po natin yan, 4 na Sabado. Sunod-sunod. At buong bansa po yan, Hindi yan sa isang lugar lang, buong bansa. Mahirap gawin yan. Kasi po, may sistema na si Pastor Kibuloy. Isa yan sa kinabiliban ko kay Pastor Kibuloy. Yang sistema. Pag kasi ginamit mo yan bilang leader, tapos naging senador pa, yung sistema na yan makakatulong sa atin. Kaya nga yung iba magaling magsalita. Pero kay Pastor Kibuloy, madaling gumawa. Yung iba puro excuses, Pastor Kibuloy gawa ng gawa. Pansin nyo. At hindi lang yan, 4 na yan. O, 1 na lang, 5 na. Kasi sa Sabado meron pa. Kaya po tuloy-tuloy yan.